1-2 says, Praise the Lord, all you nations, extol Him, all you peoples, for great is His love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Let us praise our God for who He is and what He has done. Amen. I will sing forever of your love. Come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love. Come down. Oh, 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 oh. Was blind, I could not see. Change of sin had shackled me, but God in heaven heard my plea, and Jesus, Jesus rescued me. Oh, Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love. Come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love. Come down. Oh, 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 now grace so sweet, it floods my soul, and hope eternal won't let go. My daily waste at Calvary, 'cause Jesus, Jesus rescued me. Oh, Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love. Come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love. Come down. Oh, 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 now there's a hope beyond the sky. A song will sing for all of time. My grave is empty, I am free, 'cause Jesus, Jesus rescued me. Oh, Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love. Come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love. Come down. I will sing forever of your love. Come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love. Come down. Oh, 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 we look to the stars, set our eyes on the Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the stars, we look to the stars. Salvation, tearing to the dead of night. See the kingdom burst into color at the speed of light. Freedom, shaking up the atmosphere, as the shadows fade into nothing, just a day of peace. Beyond the skies, beyond the skies above, you're reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever.
Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, you never fail, Jesus. You won't fail us, Lord. You didn't fail then. You won't fail us now, Lord. That's why let's sing of how Jesus, what He did for us. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered.
these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Yes, Jesus, Jesus. Let's sing worship. You take our failure, Lord. You take our failure, you take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Let's sing again. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. We thank you, Jesus. Amazing grace. I am now saved. Oh, hallelujah. That's why we're gonna keep praising Jesus. Sing one more time. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love
that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Let us read the Word of God in Psalm 49 and allow this passage to direct our hearts sa mga hihilingin po natin, ipapanalangin natin sa Panginoon ngayong umaga. And we will also pray for the sick ngayong araw na ito. I will read Psalm 49 sa ASND. Sabi po dito, makinig kayo lahat ng bansa, kayong lahat na nananahan dito sa mundo. Ang salmo po na ito ay para sa lahat ng tao sa mundo. Sa mga nananahan daw, nakatira sa mundong ito, nabubuhay sa mundong ito. So this psalm is for every nation, sa lahat ng bansa, lahat ng tao. Lalaki man o babae, anuman ang edad natin, sabi dito, makinig kayo. Lahat ng bansa, kayong lahat na nananahan dito sa mundo. Dakila ka man o aba, mayaman ka man o dukha, makinig ka. Dahil magsasalita ako na puno ng karunungan at puno rin ng pangunawa ang aking kaisipan. Itutuon ko ang aking pansin sa mga kawikaan at ipapaliwanag ko ang kahulugan nito habang tinutugtog ko ang alpa. So ito daw pong sasabihin niya ay puno ng karunungan at pangunawa. Alam niyo po, isang bagay ang kailangan ng lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito. Karunungan at pangunawa. Dahil kung wala tayong karunungan at pangunawa sa mga mangyayari sa kinabukasan, sa mga nangyayari sa nakaraan, at sa mga pwede pa nating pagdaanan, pag wala tayong karunungan, magiging matatakotin po tayo. Magiging warrior po tayo. Mapupuno po tayo ng anxiety. Sa ESV, binigyan po ng title ang passage na ito na, Why should I fear when trouble comes? Bakit nga ba tayo matatakot kapag darating ang mga mahihirap na sitwasyon sa buhay? At itong passage na to, tutulungan niya tayo, i-guide niya tayo kung papaano mamuhay sa mundong ito. Kaya sabi niya, makinig kayo, lahat ng nananahan sa mundong ito. Ito ay para sa lahat ng tao. So kailangan natin ng karunungan at pangunawa. Sa verse 5, sabi niya, bakit ako matatakot kung may darating na panganib o kung ako'y mapaligiran ng aking mga kaaway? Sila ay nagtitiwala sa kanilang kayamanan at dahil dito ay nagmamayabang. Okay, so may pangunawa siya. Okay, meron siyang panganib na mararanasan, mapapaligiran ng kaaway, pero sabi niya, bakit ako matatakot? Look at that. Bakit daw? So ibig sabihin, may confidence siya. Dahil alam niya na ang mga taong nagtitiwala sa kayamanan ay hindi po maliligtas. Sabi niya, sila ay nagtitiwala sa kanilang kayamanan at dahil dito ay nagmamayabang, pero walang may kakayahang tubusin ang kanyang sarili mula sa kamatayan kahit magbayad pa siya sa Diyos. So itong taong itong nagsasalita ay wala po siyang tiwala sa kayamanan ng mundong ito, kundi ang tiwala niya ay sa Panginoon. At sabi pa niya, pero walang may kakayahang tubusin ang kanyang sarili mula sa kamatayan kahit magbayad pa siya sa Diyos dahil napakamahal ng pangtubos sa isang buhay. Hindi sapat ang anumang pambayad upang ang tayo mabuhay magpakailanman at hindi na mamatay. Sabi, nakikita nga ng lahat na kahit ang marunong ay namamatay, ganoon din ang mga matitigas ang ulo at ang mga hangal. At may iwan nila sa iba ang kanilang kayamanan. Yung sinasabi po niya, makikita natin na ang tiwala niya ay sa Panginoon, hindi sa kayamanan, na ang buhay, katulad ng inaral natin noon ng mga nakaraan, ay
maiksi lamang sa mundo, iiwanan din natin ang lahat. At sabi niya, maiwan nila sa ibang kanilang kayamanan. Ang kanilang libingan ay magiging bahay nila, magpakailanman. Doon sila mananahan, kahit may mga lupaing nakapangalan sa kanila. Kahit tanyag ang tao, hindi siya magtatagal, mamamatay din siya katulad ng hayop. Ganito rin ang kahihinatnan ng taong nagtitiwala sa sarili. Ang binibigay po ng psalmist dito sa lahat ng nananahan sa mundong ito, huwag magtiwala sa kayamanan, huwag magtiwala sa sarili, sabi niya, na nasisihan sa sariling pananalita. Sila'y nakatakdang mamatay tulad sila ng mga tupa na ginagabayan ng kamatayan patungo sa libingan. Pagsapit ng umaga, pangungunahan sila ng mga matuwid. Mabubulok ang bangkay nila sa libingan, malayo sa dati nilang tirahan. Ngunit, pwede niyo po ba akong sabayan dito sa verse 15? Ngunit, 1, 2, 3, go. Ngunit tutubusin naman ako ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kamatayan, tiyak na ililigtas niya ako. Yan ang kailangan nating makuhang karunungan. Habang nananahan sa mundong ito, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Siya ang ating manunubos, siya ang ating tagapagligtas. Siya po ang tutulong sa atin. Siya po ang may kapangyarihan sa kamatayan. Siya po ang magbibigay buhay. Siya lamang po, wala nang iba. Kaya ang sabi ng psalmist dito, makinig lahat ng nananahan sa mundong ito. Yung nagtitiwala sa sarili lang, yung nagtitiwala sa kayamanan, sila po ay hindi maliligtas. Ngunit, sabi niya, tutubusin ako ng Diyos. Mula sa kapangyarihan ng kamatayan, tiyak. Look at that, secure po siya. Kaya, sabi niya, why should I fear when trouble comes? Kahapon sa prayer breakfast, isa po sa sentro ng pinanalangin po natin ay ipag-pray ang ating bansa sa tinatawag na the big one. That the Lord will help our leaders, our kababayans, our government officials, that the Lord will spare us or help us. No? Maging matalino po ang bawat isa sa atin sa pagharap sa anumang nakaambang panganib sa atin. At isang bagay po na ihanda natin, magtiwala sa Diyos. Kaya niya tayong tulungan, kaya niya tayong iligtas, at huwag mabalot ang puso natin ng takot. Can I hear amen? Sabi niya, ngunit tutubusin ako. In verse 16, huwag kang mangamba kung yumaman ang iba at ang kanilang kayamanan ay lalo pang nadadagdagan dahil hindi nila ito madadala kapag sila'y namatay. Ang kanilang kayamanan ay hindi madadala sa libingan. Sa buhay na ito, itinuturing nila na pinagpala sila ng Diyos at pinupuri din sila ng mga tao dahil nagtagumpay sila. Ngunit makakasama pa rin sila ng kanilang mga ninunong namatay na doon sa lugar na hindi sila makakakita ng liwanag. Ang taong mayaman na hindi nakakaunawa. Listen to this. Ang taong mayaman na hindi nakakaunawa ng katotohanan ay mamamatay katulad ng mga hayop. Ano pa pong lesson dito? Huwag mangamba. Kahit na lumakas ang mga bansang nakapaligid, kahit yumaman ang iba, kahit ano pa, huwag daw tayong mangamba. Dahil ang taong mayaman pero hindi nakakaunawa sa katotohanan. And that's why we come to the Lord always. We come to His Word. We meditate His Word. We need to understand His plan. Kung wala tayong pangunawa sa mga mangyayari kinabukasan at sa nangyari nung nakaraan, wala tayong tibay at tapang at pag-asa na mabubuhay sa mundong ito. Kaya ang sabi niya, makinig kayo lahat ng nananahan sa mundong ito. Kailangan magkaroon tayo ng pangunawa sa mga bagay-bagay. At saan natin yun makukuha? Sa salita ng Panginoon. Ulitin natin, ang taong mayaman na hindi nakakaunawa ng katotohanan ay mamamatay katulad ng mga hayop. And that's why we need the truth. We need the Word of God. Hindi pwedeng nagpapalakas lang tayo ng katawan at nagpapayaman sa mundong ito at nag-a-acquire ng maraming mga kaalaman. Kailangan nauunawaan natin ang salita, ang plano ng Panginoon. We need Jesus, the bread of life. We need Jesus, our good shepherd. We need the Holy Spirit, our teacher. At kapag nasa Kanya tayo at unawa natin ang mangyayari sa mga bagay-bagay sa mundong ito, walang takot sa puso po natin. Can I hear amen?
And this, sige, palapakan natin ng Panginoon. And let's bow our heads. Lift your hands to the Lord and let's pray. Let me pray for all of you. Lord, make our hearts strong, pure, and make our hearts, Lord, full of love and hope and trust in you. Lord, gawin mo ang puso naming obedient sa inyong kalooban, even if we will persevere. Help us not to trust in our own wealth, in our own wisdom and strength. Keep our hearts from becoming proud. Keep our hearts from being obsessed with the material wealth of this world. Hindi namin ibigin ang mga bagay sa mundong ito. Ibigin ka namin at gamitin ang mga pinagkatiwala mo sa amin sa paglilingkod sa inyo. Help us, Lord, not to worry, not to fear about the things to come, kundi laging magtiwala sa inyo. Mamuhay kami na may pag-asa. Mamuhay kami ng nakatayong matatag sa inyong mga pangako. Hawak namin lagi ang mga salita mo na ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang siyang kasama namin. You will never abandon us because you are our faithful Father. You are our good, good Father. Na alam mo, Panginoon, ang bilang ng aming mga buhok. Alam mo ang aming mga pangailangan. And as we remain in you, Father, you will give what we will ask or Panginoon, desire according to your will. So thank you for my brothers and sisters. Salamat sa pangunawa ngayong umaga. Salamat, Lord, sa katatagan, sa kalakasan. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming kinabukasan ng aming mga pamilya, anak, mga apo, ng ministry, at lahat ng plano pa namin sa taong ito. Lord, in the next 5 years and 10 years, Father, lahat po ay sa inyo namin inilalagak sa inyong mga kamay dahil ikaw ang source ng lahat-lahat sa amin. Our source of wisdom, strength, victory, and blessing. Lord, sa iyo ang tiwala namin magpakailanman. We also remember our loved ones, our friends who are sick, na nasa hospital, nasa tahanan ngayon. Lord, kailangan nila ang kapangyarihan mo mula sa Holy Spirit. Lord, ibangon mo sila mula sa anumang karamdaman, Panginoon, na nasa kanila ngayon. Set them free, O God. At bigyan mo sila, O Diyos, ng pananampalataya. Ikaw lang ang aming dakilang manggagamot at tagapagligtas. At sa lahat ng nandito, patuloy niyo kaming pagpalain, Panginoon, ng iyong salita, ng iyong kapangyarihan mula sa Holy Spirit. And this we pray in Jesus' name. Everyone say, palapakan po natin ang Panginoon. Okay? God bless you. And here's Zai to encourage us to give to the Lord. Thank you po. And good morning, everyone. So, for our tithes and offering, let me encourage you in the book of Luke or Lucas chapter 21, verse 1 to 4, ASND. Basahin po natin. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang naguhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na byuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang totoong mas malaki ang ibinigay ay ang byudang iyon kaysa sa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya." So, ngayong pong umaga, let us reflect for a moment. Sa ating pong pagbibigay, nakikita po ito ng Panginoon. Nalalaman niya ang ating puso. Alam niya kung gaano kalaki ang pagmamahal natin pagdating sa pagbibigay. So, if Jesus were watching us right now, and He is, who would we be in this story? Are we like the rich people, or are we like the widow? So, makikita po natin dyan, the widow's offering may have seemed small in amount, but it was great in the value because it came from the heart. So, una pong matututunan natin dito, number 1 is being faithful with
little. Oo, barya lang yung binigay ng widow, pero it's small acts with big meaning. And binigay niya yung lahat ng kung ano mang meron siya. So, ganun din po ba tayo? Ayan, di ba? Everyone has something to give. And God sees kung ano man yung binibigay natin na hindi nakikita ng tao. Sa ating church, di ba, meron tayong mga tinatawag na donation or may mga tithes and offering tayo na hindi alam ng ibang tao. Si God lang yung nakakaalam or yung pastor lang natin, of course, or sa mga nag-handle ng finance natin. Di ba? Tayo, hindi natin kailangan na ipangalandakan, ito, dinonate to ni yung TV, yung 2 screen TV natin, binigay ni Hindi natin kailanman pinangalanan kung sino yung mga nag-donate nito. Kasi alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. Alam ng Panginoon yung mga binibigay natin. So, hindi natin kailangan pang sabihin. And how little the monetary value, but how big the generosity in God's eyes. Maliit man yung mga binibigay natin sa tithes and offering natin, or sa ating pagbibigay sa mga donation natin, di ba? God sees our heart. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. And He knows our needs. Ayan. He knows what we have and what we're willing to let go to honor Him. To let go of to honor Him. And number 2 lesson, true generosity involves sacrifice. Ayan, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang totoong mas malaki ang binigay ng biyudang iyon kaysa sa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera. Pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya. So may sacrifice pagdating sa pagbabigay, di ba? Yung imbes na sa mga kabataan, imbes na ipangkapin na lang natin, ayan, pinangtatides pa natin or pinang-offering pa natin, di ba? Marami din sa mga dreams natin, di ba? Sinasacrifice natin, yung unang-una mag-abroad, ayan. Di ba? Sinasacrifice natin yung mga dreams natin para lang makapag-serve sa Panginoon, para lang makapagbigay ng tama sa Panginoon. And dito, makikita rin, number 3 is, trusting God with our resources. Sabi nga dyan, di ba, binigay niya ang lahat ng kanyang ikabubuhay. So tayo ba, hindi tayo ine-expect ni Lord na ibigay natin lahat sa Kanya. Hindi si God ine-expect na yung buong sweldo natin i-offer natin sa Kanya. But small amount lang ang inihingi sa atin ng Panginoon, di ba? Yung tithes natin sa red envelope, 10% lang ang hinihingi ng Panginoon sa atin. And are we, ginagawa ba natin yon? In what areas na na-challenge tayo sa pagbibigay? Diba? Mas inuuna ba natin yung mga bills natin? Okay, tuition fee na naman, next sem, magbabayad na naman ng mga tuition, andyan na naman ng kuryente, tubig. Diba? So, ayan, trusting God with your resources. Ayan, patuloy lang tayong tiwala sa Panginoon. So, this is a challenge for us today. Again, are we like the rich people giving only from our surplus or what it is convenient, comfortable, or when we have extra? Sa pagbibigay ba natin, pag may extra lang tayo, nagkwenta na tayo, okay, may extra ako, magta-tithes ako. Okay, may natira akong pera, ito yung tithes ko. Ganun ba tayo? Or are we like the widow who gave everything she had out of deep trust and love of God? Or binibigay natin yung tama para sa Panginoon dahil mahal natin siya. Ibinibigay natin yung nararapat sa Panginoon dahil alam natin na pagpapalain tayo ng Panginoon. Kung ano mang meron tayo, resources na meron tayo, alam natin na ito ay palalaguin niya. So again, let's learn to be like the widow, not in poverty, but in faith and generosity. Let be givers who trust God completely. Amen? Amen. So for our designated giving, available po yung envelope natin sa gilid, sa aisle. So red is for our tithes. Ito po yung 10% of what we receive, yung income natin. And blue is for our special projects. So dito po natin kinukuha yung improvement ng ating church.
So again, nakita naman po natin na may gate na tayo, 100% complete. So praise God for our faithfulness. And white is for benevolence and mission. Dito naman po natin kinukuha yung mga pagtulong natin sa mga miyembro ng ating church. And last is brown brown envelope is for our pledges. Dito po ibinabalik natin ang ating pondo para sa ating sanktuaryo. So again, wala po tayong utang sa pag-build nito, pero may nagamit tayong pondo sa iba't ibang envelope. So, kailangan po natin ibalik yon. So, again, maging faithful po tayo sa Panginoon. Let us trust God with our resources and let us offer great for the Lord. Kung ano man yung best, wag lang basta yung natira lang, wag lang yung basta kung anong meron tayo, but ibigay natin yung best para sa Panginoon. Amen? So, let us all pray. Let us all stand up. Lord, thank you for this day and for your word. Lord, teach us to be generous and faithful in our giving, Lord. Help us to honor you with what we have and to trust you with our needs, Lord. Strengthen our hearts to live according to your word, Lord. And bless the work of our hands, our jobs, our companies, Lord. And to those who are looking for work, Lord, kayo, Panginoon, mag-bless sa kanila, Panginoon, Lord, for small or big businesses, Panginoon, pagpalain nyo. Lord, pour out your favor and provision upon your people, Lord. Lord, hear our prayers. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may now all give to the Lord. Thank you. Morning, Solid Ground. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa wonderful Sunday, umiinit na, no? Grabe, umiinit na po ang panahon, kaya mag-ingat po tayo. Ang blood pressure ay tumataas din sa pag-iinit ng panahon. Nararanasan nyo ba yung gabi naman, pero yung electric fan, para kang nag-iihaw sa init ng lumalabas sa electric fan. So, ang gagawin mo ngayon, i-on mo yung aircon. May mga malalamigan, may initan. Pero all in all, I just pray and hope na lahat tayo ay safe kahit nadadaan tayo sa napakainit na summer. May 1, napakalapit na po. Let's take advantage of the summertime. Sama po tayo sa ating May 1 Friends and Family Day. Yan ay, kung hindi pa po kayo nakapag-register, ay mag-register na po tayo dahil meron po tayong kailangan i-allot na budget for that. So, I hope na tayong lahat ay makasama. Excited ako makasama at makabanding kayong lahat. Of course, ang recharge night natin, dire-diretso, success. Salamat po sa mga nakakapunta sa ating recharge night every Wednesday. Prayer breakfast kahapon ng umaga. Ang saya-saya ng sharing at ng Word of God. And of course, mamaya, level 1 classes. Tuloy po natin, it's the second day ng ating level 1 classes. Kung kayo hindi naka-attend last week sa aming day 1, you are still invited to sit in mamaya. Mamayang hapon yan ng 1 p.m. Enjoyable, may unlimited coffee, unlimited Word of God. Naaral natin yung foundation. What does it mean to be a born again? Ano ba yung mga kailangan natin malaman? Lahat po yan ay dinidiscuss sa ating level 1. So, today, before we begin our sermon, I want to tell you a story. Minsan, may isang leon. Yung leon, talagang gutom na gutom siya. Nasa wilderness siya, naghahanap siya ng pagkain. Nang biglang may nakita siyang ibon. Linapitan niya lang paunti-unti yung ibon at sabi niya sa sarili niya, kayang-kaya to, kahit lumilipad to, dadambahin ko lang to, tatalon ako, mahuhuli ko to. At sabi ng ibon, nako, may leon. Wala yan. Lumilipad ako eh. Kayang-kaya kong... Nagsasalita pa lang siya, dinamba na siya ng leon. Sarap. May fried chicken ang leon. So nakain ng leon yung ibon na ito. After kinabukasan, gutom na naman yung leon. Naghahanap na naman siya sa wilderness na makakain niya. Nakita siya ng baboy ramo. Yung baboy ramo, yun lang, di ba? Umaamoy-amoy yun sa ground tapos kumakain doon. Lumapit na unti-unti yung leon, ang sabi ng leon, kayang-kaya to.
Mas mabilis ako dito. Ang sabi nung baboy ramo, may leon, kailangan tumakbo. So tumakbo yung baboy ramo, hinabol siya ng leon, naipit yung baboy ramo, kala niya kaasya siya doon sa ilalim ng isang malaking kahoy na gano'n. Nahuli siya ng leon, ang sarap ng ulam, dinuguan na baboy. So after 3 days, dahil malaki-laki yung baboy mo, nabusog siya, pero after 3 days, nagutom uli yung leon, naghanap uli siya ng pagkain. Parang wala siyang makita ngayon, parang, ano ba to? Talagang walang mahuli dito na hayop ano lang yun grass. Grass lang yung wilderness na yun. Ayaw niya ng gulay gusto niya karne. Ayaw niya kainin yung damo. Sa gitna ng grassy area, may nakita siya puti. Uy, ano yung puting yun? Sa likod ng bato, may sheep. Uy, may sheep. Ayos to, kayang-kaya to. Wala naman depensa to, hindi makakatakbo to. Lapit ng konti yung leon. Tapos habang nagsasalita yung leon, narinig ng sheep, kumakain yung sheep, narinig niya, tumingin ng ganun, balik sa kain yung sheep. Tapos sabi ng leon, medyo ano to sige, kala mo gusto mo mamatay ngayon Biglang tumalon yung leon, dadambahin na nang biglang may hook na nag-hook sa kanyang leeg at binagsak siya sa lupa, pinagpapapalo siya. Nung tumingin yung leon, nakita niya may tao. Ano to, ba't may tao dito? Hinahampas-hampas siya nung tao hanggang sinubukan ng leon makawala. Nakawala siya, tumakbo siya ng sobrang bilis, lumayo siya dun sa taong yun. Tapos bago siya lumiko pa kanan papunta dun sa gubat, tumingin siya pabalik dun sa sheep. Kumakain yung sheep. Pagtingin niyang ganun. Ang title ng sermon natin ngayon, The Lord is my shepherd. Amen? Palakpakan po natin. Alam ko ang iniisip nyo, ba't nagsasalita yung mga hayop na yun? Pero hindi po yun ang ating punto ngayong umaga. Ang punto natin ngayong umaga, ang ating Panginoon ang nagpoprotekta sa atin. At didiscuss natin today ang John chapter 10. At bago natin i-discuss ang John chapter 10, kailangan natin makita muna, ano ba yung ending ng John chapter 9? So tignan natin yung ending. Ang sabi dun sa ending, naalala nyo, di ba, last week, nagpagaling ng bulag si Jesus. Tapos, ang dami nangyari, tinakwil yung bulag sa temple grounds. Tinakwil din si Jesus. Pinalayas silang dalawa ng mga Pharisees, kung naaalala nyo yung discussion natin last week. Punta tayo dito, di ba, naalala nyo, nagkita uli si Jesus at yung blind man. At yun yung sinare natin na last week na kahit na parang tinakwil ka ng mundo, si Jesus lagi kang hahanapin. Punta tayo dito sa last part ng John 9 kasi importante to bago tayo pumunta sa John 10. Sabi sa verse 39, sinabi pa ni Jesus na parito ako sa mundo upang hatulan ang mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita, ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita. Narinig to ng mga Pharisees. So akala ng Pharisees, inaakusahan sila. Ang sabi nila, sinasabi mo bang mga bulag din kami? Verse 41, sumagot si Jesus, kung inaamin yung mga bulag kayo sa katotohanan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong hindi kayo bulag, nangangahulugan ito na may kasalanan pa rin kayo. So ibig sabihin, kailangan mo muna i-admit na may kasalanan ka. And gano'n naman ang repentance, di ba? Bago tayo tuluyang magkaroon ng transformation, kailangan marunong ka mag-admit na may problema. At ito yung ending ng chapter 9. Ang ending ng chapter 9, sinasabi ni Jesus, kayong mga Pariseo, sinasabi nyo na alam nyo na ang katotohanan, pero hindi nyo alam ang katotohanan. At dito na tayo, ending nun, papunta na sa chapter 10. Can I invite everyone? Let's bow our heads and pray. Dear God, we thank you, Father, for this Sunday. We thank you because after our worship and time of giving to you, Lord, we get to learn more about your word, Father. And Lord,
Me, Panginoon, as the preacher today, Lord, hide me behind your cross. Nawa, Panginoon, ang krus nyo lamang, ang presensya nyo, ang pangalan nyo, ang makilala sa umagang ito. Nawa lahat, Lord God, nang narito at nakikinig, even sa online, Panginoon, ay ma-bless, Panginoon. At may matutunan kung ano ang katotohanan nyo sa pagiging shepherd ng buhay namin. Salamat po, Panginoon. Basbasan nyo ang oras namin together. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen. So, ang ending ng chapter 9, sinasabi ni Jesus na hindi nyo alam ang totoo. Punta tayo sa verse 1 ng chapter 10. Sabi doon, "Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber." So, ang unang mga salita dito is very truly. Kasi ibig sabihin nun, connect ang 9 and 10. Yung chapter 9 at chapter 10. Nung bago akong Kristiyano, akala ko magkaiba yung 9, tsaka magkaiba yung 10. So, papasok tayo sa 10 na iisang diskurso lamang ito. Kailangan nyo maintindihan na iisang diskurso lamang ito. At ang kausap dito ni Jesus ay yung mga Pharisees. Yung mga Pharisees, alam nila, sila yung leaders ng Israel, sila yung in charge sa spiritual being or sa spiritual life ng mga Jews. I wanna show you muna kung ano ang kultura pagdating sa pag-aalaga ng sheep sa Israel. So, ganito ang itsura ng isang shepherd sa Israel. Aga-aga, baka mga 5:30 ng umaga, gigising ang isang shepherd, kukunin niya lahat ng sheep niya doon sa kanyang barn. Okay? Ang dami niyang sheep. Yung iba doon siguro mga 10 sheep, 20 sheep, baka iba 50 yung sheep. Kukunin niya yung mga sheep niya kasi kailangan kumain ng sheep. At ang pagkain ng sheep ay damo. Tama. So ngayon, kukunin na yung mga sheep, lalabas sila together, and ang gagawin doon, maglalakad sila ng malayo. Halimbawa, kung dito yung bahay ko at ako yung shepherd, hindi lang ako within the barangay. Kasi marami ng bahay dito. Tapos paglabas ko man doon sa kung saan yung may mga patag, hindi naman laging may damo. Kailangan ko pang lumayo. Ngayon, saan ang damo ngayon? Kung maghahanap tayo ng damo dito sa Deparo, Caloocan, baka hindi ko na alam saan ba? Sa Bignay ba? Ganon doon pa, Pabulacan? Malayo. Di ba? So, ganon ang itsura ng isang shepherd noon. Kasama niya yung mga sheep niya, pupunta sila doon, maglalakad sila sa malayo. Kung nakakita na kayo ng mga Middle Eastern videos, o kaya kung nakapunta na kayo sa Middle East, makikita nyo na merong laging isang shepherd. Ngayon may aso ng kasama, pero dati wala. May isang shepherd, tas may sumusunod na mga sheep. Tas parang may pinupuntahan sila. Yun. Minsan, magkakross sila ng batis. Minsan, hindi pala batis kasi takot sila sa batis. Magkakross lang sila ng mga bundok. Excuse me. So magkakross sila ng mga bundok at maaring kilometro ang lalakarin nila. Ngayon, nakakakita sa wakas yung shepherd ng green pastures. Uy, narinig nyo na ba yun somewhere? Makakakita yung shepherd ng green pastures. At sa tabi ng green pastures, bonus, ang galing, may tubig. Yan ang perfect spot ng isang shepherd para mapakain at mapainom niya ang kanyang sheep. So pagdating nila doon sa chosen spot nila, ang unang gagawin ng shepherd, kukuha siya ng mga bato, kukuha siya ng mga kahoy, gagawa siya ng struktura katulad nito, paikot lang yan, at ang mangyayari ay diyan sa loob, poprotektahan yung sheep. So, this will be a temporary resting place ng mga sheep. Bakit? Kasi hindi nila kayang umuwi araw-araw. Gets nyo? So nag-overnight, dyan, yung sheep at yung shepherd. Gets nyo? Ang layo eh. Ang dami-dami. Paano to? Yun ang ginagawa nila. So ngayon, doon sila sa loob ng sheep pen, kapag kakakain na sila, pinapalabas ng shepherd, kain na kayo dyan, inom kayo dito. Tapos kapag naman matutulog na or magpapahinga na, ipapasok ulit sa loob ng shelter. At ito yung ibig sabihin kapag sinabi ni Jesus na kung sino man ang hindi dumaan, sabi doon, di ba? Sabi doon sa verse, anyone who does not enter the sheep pen by the gate,
yung gate, yung entrance na yan, but climbs in by some way, aakyat sa gilid-gilid, is a thief and a robber. Do you understand? So, kailangan dumaan ka lang sa gate. Ngayon, nakakatawa kasi, di ba tinakwil ng mga Pharisees si Jesus tsaka yung blind man? Pero in essence, what is really happening is yung Pharisees, yung outsiders. At sa loob ng sheep pen, yung blind man, si Jesus at yung sheep, sila ang actually kasama sa kingdom of God. Let's look at number 2. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The one who enters the gate is who? The shepherd of the sheep. Mga kapatid, any leader of the church must go through the gate. Kaya tayo dito sa solid ground, we cannot hire somebody na hindi Christian. It's super important na lahat ng nagtatrabaho sa church ay dumadaan sa gate, which means dumadaan kay Jesus, which means believer, which means born-again Christian. At ito ay contrasting sa style ng leadership ng Pharisees. Ang Pharisees, ayaw dumaan sa gate. Ang Pharisees, kiniklaim nila na sila ang leaders ng spiritual movement sa Israel. At kaya nga, ito ang kanilang discussion ngayon. Ang Pharisees, binilt nila ang kanilang sistema from the law at misinterpretations of the law. Nung dumating si Jesus sa supposedly gate, ayaw nilang dumaan through Jesus. Sana they were legitimate kung dumaan lang sila through Jesus. At tignan natin tong verse 3. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Number 1, mga kapatid, Jesus knows us personally. At napakasarap pakinggan na ang Panginoon na nagliligtas ng buong mundo, kilala ka personally. It says there, He calls His own sheep by name and leads them out. Napakaganda na kapag ikaw na sheep, akala mo ang dami niyong believer at hindi ka na mapapansin. Sino dito marami kayong magkakapatid? Marami kayong magkakapatid. Yan. Ano ba ibig sabihin ng marami? Siguro, 3 ba marami na yon? 2 nga marami na yun. 4 pataas. So, sila pastora, siya ang pang 9 over 10 ng magkakapatid. Sila sis Mimi, 12 ba yun? Si Brother Andy? Ang dami, di ba? And may tendency na kapag marami, you think hindi ka mapapansin. Pero ang sinasabi dito ni Jesus, kahit napakarami nyo, I call you by your name. I personally know you. At ang sabi din dito sa verse, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. Katulad niya ng ganito nasa bahay kayo. Buong pamilya. At Holy Week. Tapos biglang may kumatok. Tao po. Sino yung silip ni nanay? Ha? Sino yan? Hindi ko kilala. Kilala mo ba yan? Oh, hindi ko kilala yan. So walang nakakakilala. Tapos naghihintayan kayo kung sinong tatayo para puntahan yung bisita. Tapos, biglang yung anak nyo, titingin, ay, kaibigan ko yan. Ay, manliligaw pala. Ano ba yan? Tayo. Pero may bisita pala yung anak mo at pinapasok ng anak mo. Sa una, walang tiwala yung magulang, yung mga tao sa bahay kung sino yun kasi walang may kakilala. Pero nung tumayo na yung isang miyembro ng pamilya mo at sinabi, ay kakilala ko yan, kaibigan ko yan, papasukin natin, pakainin natin. Magkakaroon na ngayon ng tiwala yung pamilya doon sa taong yon. Bakit? Kasi yung may authority, nakakilala, pinapasok. This is the same dito. Na kapag si Jesus ang nagpapasok sa church, may authority yung tao. At yun ang sinasabi niya sa mga Pharisees. Ito pang isa. Halimbawa, yung anak mo na wala sa mall, may nakaranas na ba nun? Yung anak mo, si Jason, sino nang wala? Si JB, si Yan. Sino winala mo? Si Joke. Si Abby. Ibang usapan yan. So, halimbawa, yung anak mo, pamangkin mo, o sinong bata, nawala mo sa mall, nawala mo sa Divisoria. Paano kaya yun pag sa Divisoria, napakaraming tao, no?
So ngayon, anong gagawin mo kapag ikaw ay nanay, ang daming-daming tao, ikaw yung tatay, ang dami-dami. Anong una mong gagawin pag nawala yung anak mo? Amo? 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 Amo! Hindi. Isisigaw mo hanggang maubusan ka ng hininga at pumutok ang iyong lungs. Amo! Sisigaw ka. Tapos katabi mo, bakit ma? Bumibili lang ako dito. Ay, sorry. Diyan ka lang pala. Pero sisigaw ka ng sobrang lakas at makikilala ng anak mo yung boses mo at ganun din dito. The sheep knows the voice of the shepherd. Amen? Bakit sa dami-dami ng hayop? Bakit sa dami-dami ng animal sa mundo, sheep ang pinili na illustration ni Jesus? Natanong niyo na ba yan? Now, may mga nagsasabi, ang sheep daw ay dumb. Alam niyo yung dumb? Ayoko sabihin sa Tagalog, ang sakit. Paano ba magandang sabihin yun sa Tagalog? Yun na yun, ibulong mo na lang sa katabi mo. Ang sheep daw ay dumb. Parang, nandito tayo, okay. Parang mga bagong gising na bata, hindi ko sinasabing gano'n ng mga bata, pero parang bagong gising na bata na susunod na lang, saan tayo, mama? Kaya parang hindi, alerto, di ba? Pero hindi ako naniniwala na pinili ito ni Jesus, mga sheep, dahil sila ay dumb. In fact, I want to show you a video, if pwede nating i-play. Okay, meron ditong testing, tumatawag itong taong to, tinatawag niya yung mga sheep ng isang shepherd. Nagtatry siyang tawagin at walang pumapansin sa kanya. Ngayon, may pangalawang tao, itong naka-white na sa ulo niya. Tinatawag niya, hindi siya pinapansin. Di ba? Parang kahit anong sigaw niya, walang lumalapit. Ayaw. Itong pangatlong to, tinawag niya na matagal din, ayaw. Pilipina pa nga yata to eh. Ayan. Ngayon, ito yung shepherd. Ito yung shepherd, tinatawag niya, may word siya na ginagamit, dinalakasan niya boses niya. Sa umpisa makikita mo may mga ilan lang mga ulong tataas. Para magtataka, teka, huy, guys, yun na, uy, halika na, uy, pupunta na si Peter, uy, pupunta na si, ganon, hindi Peter. Ayan na, hanggang sa unti-unti lumalapit sila. Ladies and gentlemen, sheep know the shepherd's voice. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit sinong tumawag dyan, kung hindi ikaw ang shepherd, pero kapag ang shepherd ang tumawag, di ba? Yung aso ng iba, tawagin mo. Yan ang sagot sa'yo. Tumakbo-takbo ka na. Pero, ikaw, yung aso mo nasa bahay, alam mo naglalakad ka pa lang, ang layo mo pa, so nakikita mo yung aso mo natutulog, sabi mo, tadambahin ka na nun kahit malayo ka pa. Bakit? Iba. The sheep know the shepherd's voice. Kaya hindi dumb ang sheep. Ang sheep, they are created to be dependent. Ulitin ko. Sheep are created to be dependent. Alam niyo po, maraming hayop sa animal kingdom ang kayang mabuhay mag-isa. Aso, actually, kaya niya mabuhay mag-isa. Yung tigers, yung eagles, kaya nila mabuhay yung mag-isa. Yung pusa, akala mo kailangan ka niya? Hindi, kailangan mo siya. Ganun ang mga pusa. Di ba? Pakainin mo na ako, isa. Gaganunin ka ng pusa. Di ba? Meron naman mga types ng animals, okay sila, together. Okay? Katulad yan yung mga elephants. Kailangan together ang elephants. Yung mga maliliit na isda, nakita nyo sa mga video ng Discovery. Di ba yung mga National Geographic? Talagang kung saan pumunta yung isa, uy, sama kami. Di ba ganun sila? Mga sardinas, ganun. Kahit sa lata, magkakasama. Clingy, no? Pero sheep, sila lang yung magkakasama na nga, kulang pa rin yun. Sila yung nag-iisang type ng animal na hindi lang pwedeng magkakasama tayo, kailangan natin ng shepherd. Let me show you why. Ito ang characteristics ng sheep. Una sa lahat, matatakutin ng sheep.
Yeah, sobrang matatakotin sila. Wala silang depensa. Nakita mo na ba ang ipin ng sheep? Ang linis. Mas malinis pa sa ipin ng katabi natin. As in talagang straight lang parang tao yung ipin. Wala silang claw, wala silang pangil, mababagal sila, at wala man lang silang camouflage. Sa gitna ng green, puti. Hindi man binigyan ni Lord ng konting green man lang para makatago. Iba. Ang daling mawala ng sheep. Ang dali nilang maligaw. Hindi sila magaling sa navigation. Hindi tulad ng pusa, no? Parang, yung pusa ko nawawala 3 araw na. Sabay nandyan lang, naglakad lang pala ng papeles. Kumbaga, yung pusa, kayang-kaya nilang bumalik. Yung aso, may pang-amoy, kayang-kaya nilang bumalik. Ang sheep, mawala lang ng konti, wala na, asa kawalan na ako. Ganun ang sheep. At pag walang shepherd, susunod lang sila sa kani-kanilang mga kasama. So, tandaan natin to Kapag hindi niya alam gagawin, walang shepherd, nakita nyo kanina, nung may mga nagsimulang pumunta, sumunod na yung iba. So, sumusunod lang sila sa isa't isa. Ngayon, kung walang shepherd, ikot-ikot lang silang ganun. So, parang, saan ba tayo pupunta? Susundan ko lang to si pare. Wala, ikot-ikot lang yung mga yan. At minsan, ang problema, naliligaw na sila. Kasi nagsasama-sama sila, hindi nga sila magaling sa navigation. So, isa pa, hindi nila alam saan ang tubig. Hindi nila alam saan ang malinis na tubig. In fact, pag ang sheep uhaw na, at walang tubig, at merong parang konting tubig dito na medyo madumi, medyo mabaho, sabihin niyan, pwede na yan. Okay na yan kasi yan yung tubig Di ba? Nagsesettle yung sheep, kaya mga singles, wag kayo magsettle. Kapag walang shepherd, nagsesettle yung sheep sa madumi at mabaho. Kaya kailangan mag-ingat tayo na kapag wala tayong shepherd, mabilis tayo magsettle. Sabi mo sa katabi mong single, wag kang magsalita, ganunin mo lang. Okay? Ano pa? Madaling magpanik ang sheep. Madali silang magpanik. Kapag gaganunin mo lang, gaganon agad sila. Kaya nga hindi sila makainom sa batis na mabilis ang tubig. Hindi sila makainom sa rumaragasang tubig. Kaya kailangan nila ay still waters. Saan ko na narinig yun? Psalm 23:2, He leads me beside still waters. So yung nourishment niya na kinatatakutan niyang lapitan, nagpo-provide ang shepherd na si Jesus ng still water. Something na hindi mo kailangan matakot, pero provision mo sa buhay mo. That already tells us a lot. Amen? Madali silang magpanik at hindi nila matulungan ng isa't isa. Maglalakad sila together, may isang mapipilay at nakabagsak na. Iiwanan. Kasi wala Hindi tulad ng pusa. Ang pusa, di ba, nagdidilaan sila? At least may isa kaming pusa, ganun, di ba, pastora? Pagka ilalagay ko dito, didilaan yung ilong kong ganun. Ang sweet-sweet. Parang niya akong minamasahe. After 5 minutes, may kita ko galing siyang CR, naglilinis. So, parang mali itong ko. Pero they are not dumb. Sheep are not dumb. They are created to be dependent. Brothers and sisters, we are created to be dependent. You see, dati nung wala si Lord, lagi tayong problemado. Katulad tayo ng mga sheep na matatakotin. Wala tayong depensa, katulad ng sheep. May talino tayo, pero wala tayong depensa na tayo lang mag-isa. Madali tayong mawala nung wala si Lord sa buhay natin. Ang dali nating maaya ng kaibigan, ng maling relationship. Sunod lang tayo ng sunod sa mga kakilala natin. Katulad ng sheep. Yung sheep, unsure sila sa source of water nila, pero ganun din tayo. Hindi natin sure. Nung wala si Jesus sa buhay natin, ano kaya magiging kinabukasan ko? Ganun din tayo. Madali rin tayo magpanik, nagkaka-anxiety tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga problema na hindi natin alam isolve. Ang maganda, we care for each other. Yun lang siguro yung isang magandang difference. Pero that's why we need a shepherd. That's why we need a savior. Alam nyo, ang ganda kasi sabi sa verse, He calls His own sheep by name and leads them out. Talagang pinapangalanan ng mga shepherd yung sheep.
And I remember may pinapanood akong documentary on farming. Kalahin mo yung mga pinapanood kong documentary, no? Farming. And nakita ko, kahit ang dami niyang sheep, talagang pinapangalanan niya. Kahit eventually, ibebenta niya sila. May pangalan talaga sila. At yung mga pangalan nila, nakadepende sa characteristics nila. Kung yung isa mahiyain, kung yung isa medyo may black dito sa gilid, nakadepende yon sa kanilang characteristics. Kaya nga, talagang ang ganda nung sinabi doon sa documentary na yon, nakita ko din na bantay sarado talaga yung shepherd sa sheep niya. At kapag nasugatan yung sheep, kapag naipit sa isang kahoy sa bato, ang ginagawa ng shepherd, binabind niya yung wound. Saan ko na nga ba narinig yun? Psalm 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Amen? Kaya lahat ng mga nasa Bible, galing dito sa illustration. Hindi lahat, pero galing sa ganitong mga illustration ng sheep at shepherd. Isa pang ginagawa. Ang sheep, linalagyan siya ng oil dito. Kasi kapag wala siyang oil dito, pumupunta yung mga flies, nanganganak sa kanyang ulo, sa kanyang ilong. So do you get it? He anoints my head with oil. You know what that means? Similar to what shepherds do to a sheep, it's protection para di ka magkasakit. And that's why when we have healing service like today, merong anointing oil na pinapahid sa noo. It's symbolic of how Jesus anoints us with oil and protects us from all kinds of sickness. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. And that's why kapag may sakit tayo, it's good na lumapit at magpa-anoint ng oil sa noo. Sabi sa verse 4, When He has brought out all His own, He goes on ahead of them, and His sheep follow Him because they know His voice. Number 2, His voice is our guide. Laging nauuna ang boses ni Lord. Ganon yung sumusunod. Ang sumusunod, una lagi yung boses. So kapag sumusunod ako, yung boses lagi ni Lord, yung hinahanap ko. Minsan parang yung boses natin ang mas tinataas natin kaysa sa boses ni Lord, no? Parang, sino dito nagda-drive ka? Ikaw ang driver, pero may isa pang driver. Eh, ganun ba? So driver ka, pero may mas magaling pang driver. May ganun. Yun minsan ang problema natin. Sinasabi natin, Jesus, take the wheel. Jesus, kayo mag-drive. Pero, instruct kita kasi hindi mo alam dinadaanan mo eh, okay? Guess mo? Parang ganun tayo. Huwag natin hayaan na yung boses natin yung mangibabaw sa boses ni Lord. In a world full of noise, just follow God's voice. Maraming magiging pampalito. Maraming magiging pampagulo sa buhay natin. Especially mag-e-eleksyon. Tapos ang dami-daming mga issues. Araw-araw may bagong issue. Ang advice dito, bago mo salubungin lahat ng issues ng araw, salubungin mo muna ang Bible. Salubungin mo muna yung araw mo ng Bible. Umpisahan mo sa Word of God. Kapag hindi pa po kayo nagfa-follow sa ating online devotion, do it today. Take your phone out after the service. And hanapin mo yung SCC Online Devotion Group. Pinopost doon, everyday ni Pastora yung devotion. You can do it on Spotify and follow the devotion. It takes less than an hour every day pang-umpisa ng araw mo, but it allows you to be secure sa iyong future as a Christian. It's such a small thing na gagawin natin sa ating routine. Amen? Verse 5, But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Hindi alam ng sheep ang boses ng hindi niya shepherd. And ganun din tayo. Huwag tayong nakikinig kung saan-saan. Huwag tayong uma-attend ng hindi natin alam. Huwag tayong, alam niyo yung may mga Kristiyano, pakikinggan ko nga to, parang tignan ko nga yung mga viewpoints ng religion na to. Wag. Hindi na importanteng marinig mo yung viewpoints ng ibang religions or ng ibang mga false prophets.
In fact, kapag meron kang pinapakinggan ngayon na alam mong mali, alam mo sa puso mo dahil nagbabasa ka ng Bible, alam mong mali, itigil mo na, unfollow mo na, i-block mo na, or ano matawag doon? Unsubscribe ka na doon. Dahil ayaw natin na yung stranger's voice yung naririnig natin. Alam niyo mga kapatid, kapag lagi ka nakakapakinig ng stranger's voice, nagiging friend mo na yon. And that's why kung tumagal-tagal tayo sa ganun, tigil na natin. Let's always look for the voice of Jesus. Amen? Verse 6, Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. And kung makikita natin dito sa photo na to, this is how they did it before. The shepherd becomes the literal gate of the sheep pen. Bakit ganyan, Chris? Ba't hindi sila gumagawa ng pinto? Kasi nga, makeshift lang. Kasi nga, pansamantala lang yun. Naglalagay sila ng mga kahoy, ng mga bato, ng mga stick, at wala na silang oras para mag-drill ng parang pintuan. Sila na yung mismong harang sa sheep pen. Kaya ang ganda-ganda na sinabi ni Jesus, I am the gatekeeper. Do you see? And if you see, sabi ko nag-overnight sila, di ba? Saan sa tingin nyo nahihiga ang shepherd? Sa loob-loob? Inuunanan niya ba yung mga sheep dahil malambot? Hindi. Diyan siya sa pinto nahihiga. And it's literally the shepherd laying down his life for the sheep. It's literally laying down. Kapag may umaamoy-amoy na wolf, leon, at papasok pa lang sa gate, makikita na may shepherd doon, ang unang haharapin ng wolf o ng leon, yung shepherd. Kasi hindi papayag ang shepherd na may makuha kahit isa sa kanila. Dahil ganun niya kamahal ang kanyang sheep. Brothers and sisters, ganyan tayo kamahal ni Jesus. We sometimes think na iniwan na tayo ni Jesus. We sometimes think parang nag-iisa na lang tayo. Lord, nasa na yung sagot sa prayers ko? You have no idea how much protection ang binibigay ni Jesus sa atin. Hindi lang natin na-acknowledge today. And that's why it's something to think about. There is always protection sa atin. Kung nagmomotor ka, kung nagko-commute ka, kung nasa labas ka, kahit nasa loob ng bahay, there's always protection sa atin. Verse 8, all who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. Number 3, many will try to be shepherds. Mga kapatid, Yan. Alright, check. Check. Yun. Alright. Kala ko heaven na. Mga kapatid, many will try to be shepherds. Maraming mga kulto sa labas. Maraming mga false religions sa labas. Merong mga false religions, aalokin ka pa nga ng pera, ng lupa, ng kung ano-anong ari-arian para lang mag-convert ka. At dahil meron kang kahirapan, meron kang pangangailangan sa buhay, kailangan mo pag-aralin ng anak mo, minsan kakagatin natin tong mga opportunity na ito. Kaya kailangan natin mag-ingat. Alam nyo, merong mga church na hindi sound ang kanilang doctrine. At kaya dapat mag-ingat tayo. I'm not saying na kung sino, actually, but meron. It's evident. Ngayon, kung meron tayong mga friends, minsan yung mga friends natin, sila din mismo, they're gonna try to be a shepherd for us. At susundin natin sila because it sounds good. Pero kapag hindi sila Christian at mali yung kanilang paniniwala, we should be careful. Kapag dating kasi ng problema, tatakbuhan tayo ng lahat ng mga nagpapakilalang shepherd. Pero yung mismong shepherd natin, yung totoong shepherd, the good shepherd, kahit napakalalim mo na sa problema, siya pa rin ang may hawak-hawak sa'yo. Amen? And sometimes even a wrong relationship can try to be a shepherd. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa mga nakakasama natin. Ang mali is kapag dumepende ka na sa taong yun at realize mo, nawawala na siya.
Corinthians. 2 Corinthians 6:14 says, "Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?" Alam niyo yung ibig sabihin nitong yoke na to? Hindi yan egg yolk. Hindi yan yung sa itlog. Kapag ka ang isang oxen, minsan kasi, nung panahon na yon, dalawa yung oxen. Ano yung oxen sa Tagalog? Hindi ko rin alam eh. Nasabihin na lang nating kalabaw, parang ganun. So, minsan, guya, tama? Yeah. Guya, yeah. So, minsan, sobrang dami mong dala, nung panahon na yon, dalawang oxen ang dapat na humahatak. Ang problema, okay, may yoke yun. Ang yoke, linalagay sa dalawang leeg ng oxen para sabay sila lagi. Kahoy yun na kinakabit, linalak, hindi sila nasasakal, pero kung saan pumunta yung isa, nadadala yung isa. Kung saan pumunta yung isa, nadadala yung isa. Pero ang idea nun is yung energy ng dalawang oxen ang hahatak sa cart. Ang problema, kapag nakipag-yoke ka sa unbeliever, malaki ka, hindi sa malaki, pero strong kang tao. You have your faith. Pero yung kayok mo, weak. Unbeliever siya. Maliliit yung steps. Ano nangyayari kapag yung isa malaki, yung isa maliit? Abay, hindi kayo dumidiretso. Umiikot kayong ganyan. Nakaranas na ba kayo dalawang gulong yung isa maliit? Anong nangyayari? Umiikot lang yun, di ba? Ganon yun. It will either drag you down o magiging paikot-ikot lang kayo. And this is the reason kung bakit ang believers, hindi sila ini-encourage na magkaroon ng girlfriend or boyfriend or asawa na unbeliever. Now, if meron na tayong unbeliever person in our lives, we must pray for them. Okay? And alam natin na ang Panginoon ang sasagot sa ating mga prayer para pareho kayong strong in your faith sa inyong samahan. Now, this is the reason kung bakit kailangan umiiwas tayo sa ganun. Verse 9, "I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture." Katulad ng pinakita akong photo, it's Jesus sa gate. Inaalaw niya ang sheep to go out and to come in. And you know, when I was studying this, I realized, bakit kung safe na ako sa sheep pen, bakit pa ako palalabasin ng shepherd? Anong dahilan para palabasin ako? Well, yung sheep pen, it's meant to be shelter, tulugan. May damo man doon, ubos na yon by one day. So, after the second day, third day, palalabasin ka na ng shepherd para maghanap pa ng ibang opportunities. And this is similar sa atin, brothers and sisters. You see, some people think na kapag Kristiyano ka, sobrang sakal ka. Some people think kapag Kristiyano ka, konti lang ang pwede mong gawin, konti lang ang galawan mo, ang pwede mong galawan. Pero, as long as Christian ka, you have more freedom. Kapag ka ikaw ay kumilos sa iyong mga opportunities at lumayo ka sa mundo at talagang naghanap ka ng mga things na pwede mong i-discover, pwede kang mag-build ng business, pwede mong i-build sarili mo, but as long as you're in the guidance of the shepherd, that is freedom. The problem is, pag wala na yung guidance ng shepherd, wala na. Mabilis ka na makakain ng wolves, ng mga leon na nasa labas. Kapag ang isang kotse ba, halimbawa, mag-road trip tayo, halimbawa, lahat tayo pupuntang Bicol. Saya doon, di ba? Kapag ba yung mga kotse natin walang preno, sasabihin ba natin, okay, walang preno, mas mabilis tayo, walang hintuan, dire-diretso. Sinasabi ba natin yon? Yung preno, pag walang preno, hindi ko sasakyan yan kahit kailan. Ayusin mo yung preno mo kasi yung prenong yan, kaligtasan yan. You see, kapag naglagay ka ng limits sa sarili mo, limits na according to God's word, at lumayo ka, meron kang mga preno na kapag ka alam mong bawal na, wait lang, alam ko ang limit ko. Alam ko ang hangganan ko, hindi ko dapat yan gawin. Hindi ko dapat yan tanggapin sa buhay ko. Maglagay tayo ng preno. Hindi lang basta-basta, mga kapatid. Amen? And this is the freedom na inaalaw sa atin ng shepherd. He allows us to go out and to experience the wonderful things na meron for us
in this world. Pero it has to be under the guidance of our shepherd. Amen? Kaya nga, we never forget the Lord our God, anuman mangyari. You see, every year, napakaraming motor, kotse ang dinededicate sa solid ground. Mga bahay na dinededicate sa solid ground. Yung gitara yata ni June, na-dedicate na natin. O yung sapatos yata ni Jason, na-dedicate. Ewan ko. Ang ibig ko lang sabihin, God is going to bless us, brothers and sisters. Listen to me, no? God is going to bless us. Kung maring nasa position ka na, blessed ka na actually ni Lord, praise God for that. Kung nasa position ka na, wala pa, prayer ko pa, well, let me tell you, God is going to bless us. Talagang pupunuin ng Panginoon ng gamit ang bahay natin. Bibigyan niya tayo ng mga magagandang bagay. Pero ang problema dyan, kapag kinalimutan natin, saan galing yung mga bagay na yun? Saan galing yung mga success na yun? Deuteronomy 8:10-11, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God. Let us not forget. Ano man ang success na makamit natin, let us not forget Jesus. Amen? Verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. And kung iisipin nyo, di ba, ang sino kausap ni Jesus? Pharisees, right? So, ibig sabihin, yung mga taong hindi dumadaan sa gate, kundi dumadaan sa over the backward, mga thieves yun and mga robbers. Ito yung mga ginagawa ng Pharisees eh. Gusto nila magkaroon ng sheep din, pero ayaw nilang dumaan sa gate. Ayaw nilang dumaan kay Jesus. Gusto nila mag-over the backward. Do you see? And it's not just about, of course, ultimately, this is about the thief, Satan. Ninanakaw tayo, pinapatay tayo, dinidestroy tayo. But it also means, yung kausap ni Jesus ng mga Pharisees, kayo yung mga robbers dito. Kayo yung mga nagnanakaw dito sa lugar na to. Kaya, yun ang sinasabi sa verse 10. Steal, kill, and destroy. Pero ang sinasabi ni Jesus, I have come so that they may have life and have it to the full. Number 4, Jesus gives us an abundant life. Alam nyo dati mga kapatid, ang ulam lang siguro natin, sardinas, pork and beans. Sino kumakain ng pork and beans? Ako lang ba? Di ba? Parang 50 yung beans pero 2 lang yung pork. Tapos napakalambot na taba pa na sobrang liit. Parang pag lunok mo, tunaw na. Saan na? Nawawala na. Naranasan nyo ba? Yung ulam yung munggo, walang sahog. Punong-puno lang ng luya. Akala mo sahog, pag gano'n, uy, sahog! Luya! Yun yung ulam natin dati. Milo. Sino nakapag-ulam ng Milo? Sarap ba yan? Di ba? Milo. Meron pa yung toyo. Dati, nauulam ko yung Maggi Sabor. Favorite ko yun dati kasi yan si James, kinalakihan namin yun. No? Maggi Sabor. Kahit anong ulam, Maggi Sabor. Kasi pampasarap yun. Pero ngayon, sobrang blessed na tayo, mga kapatid, no? Ngayon, sa lahat ng kanto, may fast food. Ngayon, kung dati, uuwi ka, ano kayang ulam sa bahay, sana masarap. Ngayon, MRT pa lang, naka-hotdog on stick ka na. Tapos may Dunkin Donut kang bag, nakakainin mo sa FX, kasama nung ice coffee mo. Pauwi ka pa lang. Tapos pag uwi mo, sabi mo, ma, gutom na ako, anong ulam? Nabisto ko sarili ko. Pero ganun, sobrang blessed na tayo ng Panginoon. Nagkwentuhan nga kami kahapon lang ata yun, na sobrang blessed talaga ng mga, ayun, si Hides, kung nandito siya. Si Hides, kakwentuhan namin kahapon, na si Rich David kasi kahapon, nag-ano sila dito, gumagawa ng props for CAD. And sabi ni Rich David, ma, gusto ko ng Burger King. O, di ba? Meron siya. O, di ba? Ganun kabilis.
Dati, kung walang ulam, uminom kang tubig. Hintayin mo makauwi tayo, doon tayo kakain sa bahay. Ngayon, sobrang blessed na. And you see, this is what it means na hindi ka lang bibigyan ng life ni Lord. Bibigyan ka niya ng abundant life. Life to the full. Amen? You see, it doesn't mean longer life. It means a heavier life. And I'm not talking about weight. I'm talking about substance. I'm talking about experiences. Alam niyo yung sandwich, pag bumili ka ng sandwich sa karinderya, yung naka-plastic labo, di ba parang alam mo na hindi to masarap, pero gutom ka. So bubunutin mo, tapos pagkagat mo, napakalambot ng tinapay, nag-evaporate kagad. Tapos parang yung cheese, apakakonti, tapos may yung maasim. So, yun. Pero kakainin mo kasi wala kang makain. Pero pag sinabi ng nanay mo, gumawa ako ng sandwich nyo. Excited ka na. Because ang gagamitin niya, gardenia. So, lalagay niya yung the best, ano ba yun? Best foods na mayonnaise ba yun? Ladies' choice. Sorry mga hindi to patalastas. So, lalagay niya na spam, o kaya ng ham, o kaya lalagyan niya ng ano pang mga palaman na pwede. Bacon. Sarap. Lalagyan pa niya ng itlog, tapos lalagyan niya ng cheese na masarap. Hindi yung Eden. So, kakasweldo lang ni Papa. Gamitin natin yung Emborg. Wow. So, ang sarap. Hindi pa yan tapos. Baka may tomato pa yan, may cabbage. Hindi pa tapos dyan. Ilalagay niya dun sa parang lutuan na toaster na iniipit ng ganun, na ang hirap isara. After 1 minute, 2 minutes, hawakan mo yung tinapay na yun, wow, mabigat. Ikumpara mo yun sa tinapay ng karinderya. Mga kaibigan, yun ang life to the full. Hindi lang araw-araw nabubuhay ka, gigising ka. Ibig sabihin yan, sa araw mo, kahit pareho ng kahapon, hindi pa rin siya pareho. Meron pa rin something na ituturo sa'yo si Lord. Meron pa rin something na dapat dati hindi mo na-overcome, pero today, ma-overcome mo, at may something na wisdom kang magigain today. You see, every day is a blessing as long as you count it. Can I hear amen? Ulitin ko, every day is a blessing as long as you make it count. Make our blessings count. Amen? Kaya iba ang buhay kay Kristo. Let's continue dito sa verse 13. The man runs away because he is a hired hand. So ibig sabihin, merong mga rinirentahan na tao na sila yung mag-care ng sheep. Sila yung magbabantay sa sheep. Ang problema sa rinentahan lang na tao, wala silang pakialam sa sheep. So kapag may wolf, kapag meron tayong lion, wala, tatakbo lang sila. Hindi sila mananatili doon. And this is the difference ng ating shepherd na si Jesus. Just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. I have other sheep, verse 16. I have other sheep that are not of his sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice. And there shall be one flock and one shepherd. The reason why my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Number 5, our last point. Jesus lays down his life for us. Alam niyo po, totoo na may mga wolf kapag may mga sheep. Totoo na may mga leon. Yung storya ko ng leon sa umpisa ng preaching, that's true. It happens talaga sa lahat ng animals na kakain. It means, brothers and sisters, paglabas nyo ng church na ito, pagtapak nyo ng Monday, Tuesday hanggang Sabado ulit, maraming mga tao dyan, talagang ia-attack tayo. Maraming mga sitwasyon dyan, gagamitin ni Satan para tanggalin yung love natin, tanggalin yung faith natin, tanggalin yung alam natin kung sino si Jesus. You see, gagawin ni Satan lahat Ibabato sa atin lahat para mawalan tayo ng faith. Ang kailangan natin tandaan, na Jesus has already laid down his life. And that's why we are already protected. We cannot face it alone. 1 Samuel 17, 34 to 35. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Mga kapatid,
pumasok tayo sa isang perspective ng sheep. Maging sheep lang tayo sa isang moment in time right now. Imagine kung ikaw yung sheep at si Jesus pinagtatanggol ka. Imaginein mo na every attempt sa atin ng kaaway, Jesus is there, nakikipagbunuan. Minsan hindi natin nahalata, pero someone is fighting for our battles in the background. And that's no other than Jesus Christ. Amen? Jesus didn't just rescue us. He ransomed us. It's not all about rescue. It's about ransom. Palit ulo. Dapat tayo ang mamamatay, pero si Jesus ang humarap. And kaya nga hindi pa tayo tapos sa laban nating to. Alam niyo po, meron akong kaibigan, Kristiyano din. Siya ay tatay na ng isang 5-year-old. And sabi ko sa kanya, matagal ko na siya hindi nakausap, pero one day parang chinat ko lang siya at nagkamustahan kami. Sabi namin, malayo-layo pa biyahe natin, maliliit pa mga anak natin. At kailangan magkaroon tayo ng faith, ng lakas ng loob, ng confidence na hindi natin gagawin tong biyaheng to na mag-isa. And yun din, nag-agree din siya. You see, sa mga parents na dito, na mga anak nyo malalaki na, God's hand was always there. Amen? Nasa perspective ako ngayon na hindi ko alam. I'm talking to the seniors o yung may mga edad dito na malalaki anak nyo. Ako po, 8 months pa lang si Amo. Ito yung perspective ko. Hindi ko alam ano pa yung sasalubungin ko, ano pa yung mga araw na kailangan namin magpuyat dahil may sakit siya, masusugatan siya, may kaaway siya sa school. I'm sure napakadami pa. And my question to you, si Lord ba laging nandun? Kasi if you're telling me that God was always there sa biyaheng yun, then I have confidence na ganun din siya sa buhay ko. At ganun din siya sa bawat isa sa atin. Malayo-layo pa. Marami pa tayong araw na bubunuin, pero may lumalaban ng laban natin sa background. Amen? Now, I want to close with this. You know, itong usap ng shepherd. When you say, the Lord is my shepherd, ano yung passage na nasa isip natin? When you say, the Lord is my shepherd, Psalm 23. Let's end with Psalm 23. I've read Psalm 23 for so many times, pero nung inaaral ko to, God was really touching my heart. And I know Psalm 23. Bata pa lang ako, binabasa ko na to. But this Psalm is so amazing na every time I read it, especially ngayon, na-gets ko na yung relationship ng sheep at ng shepherd. Mas malalim pa yung depth ng understanding. Let's read it together. Verse 1, the Lord is my shepherd. I lack nothing. Wala akong pangangailangan. Ako ay isang sheep. Ako ay isang sheep na may mabuting shepherd sa tabi ko. Wala akong kailangan hanapin. Tong shepherd na to, ilalabas ako, pakakainin ako, ihahatid ako sa mga tubigan, tapos aalagaan ako, poprotektahan ako. Mga kapatid, wala tayong kahit anong pangangailangan kapag ganito kagaling ang shepherd natin. Verse 2, He makes me lie down in green pastures. Mga kapatid, ang shepherd na naglalakad ng malayo, dala-dala tong napakaraming sheep, hindi madali. Magtsatsaga siyang makahanap ng green pastures. And ito yung sinasabi ko sa mga taong nawawalan ng loob, na parang ang hirap pa rin, Lord. Parang ginagapang ko rin yung araw-araw. Nasa biyahe ka pa kasi. Inaakay ka pa kasi ni Lord. One day darating ka rin sa green pastures mo. Maghintay ka lang, amen? Dahil matyaga ang ating shepherd sa atin. Kayang-kaya niya tayong dalhin sa green pastures natin. Ito pa, He leads me beside quiet waters. Ang provision ni Lord, kung takot tayo sa rumaragas ang tubig, tulad ng sheep, magbibigay si Lord ng para sa'yo. Blessing na para sa'yo. Yung blessing na ibibigay ni Lord, may peace ka. Yung blessing na ibibigay ni Lord,
wala kang alala, wala kang problema dahil sapat at tahimik at perfect yung blessing niya para sa iyo. Amen? He refreshes my soul. Hindi na tayo magpapanik. Hindi na tayo kailangan matakot. Minsan, meron tayong mga araw na di tayo makatulog, kakaisip. Sasabihin sa iyo ni Lord, let me refresh your soul, anak. Huwag kang masyadong mag-alala. I am your shepherd. Remember that. Huwag na huwag mong kakalimutan, I'm always with you. Ang sabi din doon, He guides me along the right paths for His name's sake. Ito ang amazing sa verse na to. The amazing thing about this verse, yes, i-guide tayo, pero hindi dahil sa deserve natin. What does it say? For His name's sake. Ibig sabihin yan, because He promised it to you. It's not because deserve mo or anything like that. Just because God promised you na i-guide ka niya sa tamang daan, He will do it for you. Because ganun ka-loving ang ating Father. Amen? Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kahit nakakatakot na yung sitwasyon mo, merong dalawang weapon ang isang shepherd. It's the rod and the staff. Yung rod, yung pamalo. Yung staff, yung may hook, yun yung nag-guide. Yun yung nag-guide sa mga shepherd. At minsan pag napapariwara tayo, mararamdaman mo yung gentle na pag-guide ni Lord. Makinig na kagad tayo sa boses niya. Huwag na tayo makipaglaban dahil masasaktan lang tayo. In the end, susunod din naman tayo. Pero yung dalawang weapon na yun, yung rod and your staff, they will be comfort enough for us para hindi tayo mag-alala sa future natin. Amen? This is an amazing verse. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Biglang, Lord, bakit biglang merong table na handaan pero sa bahay ng mga kalaban ko? Anong ibig sabihin nito? You see, hindi ka lang bibigyan ng provision na breakfast, lunch, dinner. Bibigyan ka niya ng handaan. Jesus Himself magpe-prepare for you. He prepares the table for you. Lulutuin niya, bibili niya yung ingredients. He prepares it for you, pero hindi natatapos doon. He will bring you in the presence of your enemies so that sino man ang nandown sa'yo at nang judge sa'yo, ano man ang ginawa ng kaaway sa'yo, ipapamukha niya sa kanila, hindi niyo kaya tong anak ko. Hindi niyo kayang galawin. Kahit anong pang da-down nyo sa Kanya, ikaw kaaway, kahit anong gusto mong gawin na mawala yung faith niya, I will always be there to provide for my sheep and to make Him abundant. Amen. Hindi ito paggaganti ni Lord. Hindi gumaganti si Lord. This is just vindication for you na you do not need to worry. Kasi kahit sa harap ng mga kaaway mo, merong Diyos sa iyong presensya, sa panig mo. Amen? And the last, you anoint my head with oil, my cup overflows. Protection ni Lord. Yung cup mo nag-overflow ng blessing, mapupunta yan sa iba. Hindi ka lang mabe-bless at para sa'yo, yung blessing na para sa'yo, mag-overflow sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo. And the last verse, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Do we have a good shepherd? Can we all stand up and praise His name? Hallelujah, Jesus. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Let's sing it again. I trust in He will God. never fail.
will never fail. Pikit po natin ang ating mga mata. Tayo po'y mananalangin ngayon. Pero kung meron kang pinagdadaanan ngayon at kailangan mo ng shepherd sa buhay mo, pwede mo bang itaas ang dalawa mong kamay right now? Sige, huwag ka mahiya. Walang magja-judge sa'yo right now. If meron kang pinagdadaanan, kung meron kang pangangailangan sa shepherd natin right now, and you heard His voice today, at feeling mo yung preaching, it was really for you. It's a perfect time talaga na napakinggan mo tong preaching because saktong-sakto, it's a hard situation ang pinagdadaanan mo and you need the shepherd right now. Sige, taas mo lang kamay mo. I wanna pray for you. God, you can see the hands of my brothers and sisters na nakataas. Father, they have cried, they have prayed, Lord, they have longed for you, Lord. Right now, meron po silang prayer sa puso nila. Right now, Father, meron silang pangangailangan sa inyo. And Lord, hindi naman nawala yung faith nila. It's just right now, they wanna show you that especially now, they need you, Lord. It's a hard situation na kailang pinagdadaanan, Panginoon. Hindi madali, Father. Pero right now, alam ko, Lord, na because we have a shepherd, kayang-kaya nyo sila itawid sa challenge na ito. Lord, some of my brothers and sisters, it's financial. Some of them, Lord God, it's need for healing, Panginoon. Lord, some of them, Lord, it's relationships, Lord. Some of them, Lord, it's the future, Lord. It's depression, it's anxiety, Panginoon. Father, touch their hearts right now. I-calm mo sila. Lord, ihatid mo kami right now into your still waters. Ihiga nyo kami, Lord, sa inyong lap, Father. Allow us to be comforted, Lord. Allow us to feel na yung heartbeat namin makakalma because you are shepherd. You are hugging us right now and you are tapping us sa shoulder namin telling us, it's going to be okay. It's going to be okay. Father, in the name of Jesus, sa lahat ng mga nakataas ng kamay, provide for them. Ano man ang kailangan nila, Panginoon. Ano man ang kanilang prayer, Panginoon. Ano man, Lord God, yung nangyayari sa kanila, sa sitwasyon nila. Father, kayo ang shepherd, Lord. Be the shepherd, Lord, para sa kanila right now, Lord. Show them, Panginoon, that you never left their side. Iparamdam nyo sa kanila, Lord, that you are the God that never leaves them, Panginoon. At iaakay nyo sila, Lord, all throughout, Father. You are the good shepherd, Panginoon. We thank you, Lord. In Jesus' name. Let me pray. Father, we thank you, Lord, because you are amazing in our lives. And Father, nawa, Panginoon, lagi naming maalala, kapag dadaan kami sa problema, meron kaming good shepherd at hindi namin kakalimutan ito. Father, help us, Lord. Be our shepherd every day. Allow us, Lord, to hear your voice every day. I-remind nyo kami, Panginoon, na makinig sa inyong boses araw-araw at lagi. Kailanman, Lord, hindi humiwalay sa inyong pangako, Panginoon. Thank you, Father, for the word. Bless us, Lord God, sa aming linggo at sa aming small groups today. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, everyone. Enjoy your small groups and see you again next week.